Oh, bangon-bangon na mga kaha. This morning, magkakaroon tayo ng masayang memory game. Naku, bumangon na kayo. Huwag nang bumalik sa kama. Masaya to! Dahil ang mga kalaro natin, mga sikat na kapuso celebrities. Wow! Dadalaw tayo sa TV ng sikat at palabang GMA Prime series na Black Rider. Pahinga muna sa labanan. Ibang laban itong hamon natin sa kanila. Ang memory game na ito, tatawagin nating Kambal Larawan Game. Memory game? Actually, minsan mabilis ako makalimot eh. Pero try natin. Hindi ko naman nakita, dapat merong preview eh. Sa larong ito, iba't ibang card ang nakalatag. May kapares kada isang larawan. Kailangan mahanap ang kakambal ng bawat larawan. 2 cards at a time ang pwedeng iangat ng player. Ang may pinakamabilis na makabuo ng lahat ng cards, panalo! Hello guys, I'm Jack Roberto and I'm playing the role of Moises. Kakasa ako sa Kambal Larawan. Let's go! Ako po si Beverly Salviejo, komedyante ng pelikulang Pilipino. At ngayon, ako po ay si Gloria sa Black Rider. What's up sa inyo mga kaha? My name is Jamiro Sabarte at gumanap ako bilang amboy dito sa Black Rider. Hi everyone! Ako po si Nympha sa Black Rider na to at kaya ko to. Let's play the Kambal Larawan Memory Game. Ready? Everyone? Timer starts now. Memory game. Seryoso yarn? Hoy! Ready na ba kayo? Lalagay ko na dyan, no? Pagkatapos, saan ba yung... Medyo ano to, tricky. Ito, yan. Ito. Yan, okay. Ito. Ay, hindi. Ito. Ay, naglag. Alam ko ito. Cloud. Hindi. Mamadali? Taxi ba sa labas, Jamir? Ito. Ayan, first. Yes. Ayan. May time limit ba to? Kinakabahan ako. Kanya-kanyang memorya ng larawan, guys. Naku, Jack, isang kambal larawan pa lang ang napagmamatch mo. Di ba rin? Game, ito tama na to. 1 minute down. Memory game. Medyo ano siya, medyo mahirap siya. Habang aligagang iba, Ang galing ng tsamba ko. itong si Angeli, tahimik lang, pero nangunguna. Hala, sige, hanap! Ayan, ang last one! Yay! Angeli's time ay 1 minute and 13 seconds. Pinakamabilis sa 4 na kumasa. Congrats naman! Feel ko medyo nadalian ako sin masaya siya tingnan. Nakakaaliw siya tingnan kaya kapag ginagan ko, ay eto nakita ko na to, nakangiti pa sa akin yung mga frame. Kaya feel ko mabilis ko siya naalala. Last one! Yay! Good morning mga kaaha! More fun and more exciting episodes ang pagsasamahan natin ngayong umaga. Curious na ba kayo sa ating mga amazing stories of the week? For real? Hehe, hindi na namin kayo bibitinin pa. Let's go! More Bandar! May napapansin ba kayo sa mga kamay na to? Tama, lahat ng yan ay left hand. Lefty, southpaw, left-handed. Ito ang mga tao na ang dominant hand o madalas na ginagamit sa mga pangkaraniwang gawain ay kaliwang kamay. More kaalaman. Bagong diskubring planeta, katulad raw ng Earth, may nakatira kaya doon? And more kababalaghan. Kilalanin si Boy Kilaw na mahilig kumain ng hilaw. Legit, buhay yan. At ang ilang mga video na kumakalat online. Anong kwento sa likod ng mga ito?
ahas sa coffee shop, beauty queen na sunog, at ang lalaking kumakain daw ng hollow blocks. All these and more, dito lang sa Aha! May napapansin ba kayo sa mga kamay na to? Tama, lahat ng yan ay left hand. May kakilala ba kayong left hand o kaliwete? O baka naman kayo mismo, kaliwete? Get ready, cause you're about to be amazed! Lefty, southpaw, left-handed. Ito ang mga tao na ang dominant hand o madalas na ginagamit sa mga pangkaraniwang gawain ay kaliwang kamay. Approximately 10% daw ng world population or 1 out of 10 people ang kaliwete. Kaya sabi nila, we're living in a right-handed world. Katunayan, ang ilan sa everyday things usually ay parang ginawa lang for the right-handers. Unfair ba, lefty friends? Ice cream scooper, scissors, bread knife. Kaya the struggle is real daw ang lefties. Based on life experience, agree dito sina Dexter, EJ at Kyle. Siguro yung pinaka-struggle as left-handed na tao is yung pagsusulat talaga. Especially sa notebooks. Usually yung sinusulat namin is nag-smudge sa kamay namin. Pag kumakain, and then dikit-dikit kayo, tapos tumatama yung siko natin sa sa isang taong kumakain sa kanan. So yun yung mahirap na struggle. Kapag gumagamit ka ng gunting kasi nga talagang dinesign siya para sa mga kanan. So pag ginamit mo siya ng kaliwa, medyo mahihirapan ka. Kaliwete ka? Kaliwete ka? Kaliwete ka? Kaliwete ka? Oh, kaliwete ka? Kaliwete kayo? Pinaniniwalaan ng mga tao na ang pagiging kaliwete o left-handed may kinalaman daw sa brain. Now, from a 2017 recent study, apparently, hindi daw yun. Kundi, nanggagaling daw sa spinal cord. Wow! It all starts habang pinagbubuntis ang baby. Nagkakaroon ng gene activity sa spinal cord ni mommy. Dahil sa gene activities na to, the fetus can already start moving. Pumipili na raw ito ng favorite hand bago pa man makontrol ng brain ng body ng fetus. Malaking bagay daw ang genetic influence or nahahawa mula sa magulang ang pagiging kaliwete. Ang dalawang right-handed na magulang ay may 9% chance na ang kanilang magiging anak ay magiging kaliwete. Samantalang kung ang isa sa mga magulang ay kaliwete, chances will be raised to 19%. At kung parehas na kaliwete ang magulang, 26% na ang chance na ang kanilang magiging anak ay kaliwete din. Kung kaliwete kayo, kapareho nyo rin ang mga henyong sina Aristotle at Michelangelo, pati ang celebrities na sina Oprah, Justin Bieber, Angelina Jolie at ang billionaire na si Bill Gates. Sa Pilipinas naman, ilang mga artista rin ang kaliwete, gaya ni Pambansang Bay, Alden Richards, Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Kahit sa cartoon characters, may kaliwete rin. Sina Bart Simpson, Garfield at Chucky sa Rugrats ay left-handers din. Alam niyo ba there's a day to celebrate your left-handedness? That's right! August 13 ay International Left-Handers Day! Pero ang kaahan natin si Julius Landico, dead ma sa pagiging left-handed or right-handed. Dahil parehas daw niyang kayang gamitin sa pang-araw-araw na gawain ng kanyang both hands. In his case naman, kasama siya sa 1% ng population that can use the left and the right hand as both dominant hands. At ito ang tinatawag na ambidextrous. Ako, once na mangala yung isang kamay ko, naisip ko na baka pwede kong gamitin yung kabilang kamay ko na pangsulat naman. So, nung ginawa ko na siyang practice, hanggang grade 6 ako, ginagawa ko yung handwriting book na yun. Hanggang paglaki ka, hanggang sa pagkain. Sinasabi ng mga pag-aaral na wala pa talagang reason na nahanap bakit ang isang tao ay nagiging ambidextrous. Minsan kaya nagiging ambidextrous ang isang tao
minsan kasi pinipilit ng magulang, no? Minsan left-handed yung isang bata, no? Nagagalit yung nanay dahil para sa kanya ang kailangan gamitin niya ay yung right hand niya. Kaya ngayon, kaka-practice niya. Kaya minsan, in reality, may mga tao na hindi naman talaga ambidextrous. Kung hindi dahil sa practice, no? At lagi nilang ginagamit, ito yung nagiging dominant na rin sa kanila. Okay, aga-aga? Bakit nakabusangot ng mukha? Daming deadline, ayoko na sa Earth! Init! Ayoko na sa Earth! Nakapagod. Ayoko na sa Earth. Tuwing! Sawa na ba kayo sa Earth? Be careful what you wish for dahil baka mapunta nga kayo sa ibang dimension. Sa solar system, meron tayong 8 planeta. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, at Neptune. So, nasaan ang Pluto? Wow, kabilang na ito sa 5 recognized dwarf planets. Kasama ang 4 pa na Ceres, Haumea, Makemake, at Eris. Kung ayaw nyo na sa Earth, pumili nilang kayo sa 13 planetang yan. Yun ay kung kaya nyong mabuhay doon. Paano nga bang buhay sa ibang planeta? Number 3! Ang pinakamainit na planeta sa solar system ay hindi ang pinakamalapit sa araw. Mercury man ang pinakamalapit na planeta sa araw, hindi ito ang pinakamainit, okay? Kundi Venus. Dahil isa sa makapal na atmosphere ng Venus ay nasa 100 times thicker kaysa sa atmosphere ng Earth. Kaya sa tuwing tumatama ang sunlight dito, umiinit lalo ang surface ng naturang planeta. Gaano kainit? 875 Fahrenheit o 460 degrees Celsius. Wow! Sobrang init sa Venus na pwedeng matunaw doon yung ilang mga metals kagaya ng lead o tingga. Pag umuulan sa Venus, umuulan ng asido. Yung ulan na to, nag-evaporate bago pa tumama sa lupa. Number 2! Kung isang drama series ang solar system at ang mga planeta ang characters dito, alam niyo ba kung anong planeta ang bagay na maging ka-love team ng planet Earth? Yan ang planet Jupiter. Bakit kanyo? Dahil ito ang savior ng planeta natin. Sa sobrang laki nito na nasa 318 times sa laki ng Earth, sinasalo nito ang mga dumadaang comet. That's right, yung mga dumadaang comet bago pa man tumama sa Earth. Sweet naman. Sa sobrang laki rin ng planetang ito, ang pinakamalaking moon sa ating solar system ay matatagpuan sa planet Jupiter. Ito ang Ganymede na, ipin nyo to mas malaki pa sa planet Mercury at dwarf planet Pluto. Siya yung may pinakamalakas na gravity sa solar system. So yung malakas na gravity na yon, parang hinihigop niya yung mga sobrang bato kagaya ng mga asteroids at comets sa ating solar system. And number 1, just recently, nababalita ang sinasabing pinakabagong planetang na-discover na maiko-compare sa Earth at pwedeng sumuporta sa buhay, ang Gliese 12b. Mas maliit lamang ito ng konti sa Earth at may temperaturang nasa 50 Fahrenheit na tinatayang mas mainit lang naman sa temperatura ng Earth. Kinakailangan pa ng pag-aaral ukol sa discovery na yan. Yung Gliese 12, isa siya sa mga planeta na malamang solid, gawa sa bato kagaya ng planetang Earth at hindi gas giant kagaya ng Jupiter. Isa siya sa mga planetang baka may atmosphere at baka may tubig. Kasi nasa lugar siya na hindi siya sobrang lapit sa kanyang between, so hindi siya sobrang init, hindi siya sobrang layo, kaya hindi masyadong malamig. Baka pwedeng tirahan ng mga tao kung mapuntahan man natin. Pero sobrang layo niya. It would take tens of thousands of years ng pinakamabilis nating spaceships. Sa lahat ng mga planetang yan, meron ba kayong nagustuhan? Well, sa lahat ng trivia natin this morning, ang pinaka-amazing talaga, sa buong solar system, Earth lang ang kilalang nakakapagsuporta ng buhay. Kaya for now, let's just be grateful and love our own planet. E ano pa nga ba kundi ang planet Earth? Aha! Ang mangingisdang ito sa Misamis Occidental.
mahilig daw magmukbang ng mga pagkaing hilaw. Sugpo. Butiki. Sea urchin. Name it! Pati ng araw palaka. Ilan lang daw ito sa mga nakain niya, buhay pa. Mga kaha, anong kakaibang food trip na ang nagawa nyo? Yung mga kakaibang, kumbaga, exotic. Well, dahil syempre, dahil sa travel show, medyo na-experience ko na yung mga bayawak, palaka, medyo normal naman. Ahas. Sa panahon ngayon, marami nang gumagawa ng food content vlogs. Kaya ang tulad ni Retchie Asister o alias Boy Kilaw, nakijoin na rin. Pero masisikmura nyo kaya ang ginagawa niyang food content? Bukod kasi sa pagmumukbang ng kinilaw o yung mga pagkaing hilaw, kasama na rin sa content niya ang pagkain ng mga buhay na hayop. Wala nang intro dito. Tirahin natin to. Nasubukan na niyang kumain ng matinik na sea urchin. Kahit maraming tinik to. Tirahin ko na mga idol. Gumagalaw pang bugaong na isang uri ng isda. Butiki. Legit. Buhay yan. Bibigyan ko pa kayo ng partida. Walang suka. Yan o. At pati buhay na palakang bukid. Walang tricks to, walang tricks. Oo. Nagsimula po akong mag-vlog noong buwan ng Mayo 2023 at higit na isang taon na po. Nag-post lang ako ng video at nakita nila ang ginawa kong kinilaw na limango. Nag-viral. Nainganyo ako nang mag-post ulit ng video hanggang sa nag-isipan ko lang mag-vlog. Ang unang reaksyon ko po nung nakita ko po sa video yung kapatid ko, siyempre nagulat po. Tsaka kinabahan para baka kung ano pong mangyari sa kalusugan niya kasi exotic, hindi kapanipaniwala na kaya niya yung kainin. Pero siguro sa lakas ng loob ng kapatid ko. Ito, huli ko sa bunsod. Abangan mamaya. Ang pagkain ng mga hilaw na meat nagsimula pa raw noong prehistoric era. Ang Homo habilis at Homo erectus kumakain na noon pa ng hilaw na karne. Sa pagsibol ng civilization, sa region kung saan limitado ang firewood tulad sa Arctic, nakasanayan na ng mga indigenous people na kumain ng hilaw na isda at karne. Sa Japan, ang pagkain ng raw fish like sashimi na matitrace pa noong 8th century. Noon, instead na toyo, suka rin ang ginagamit bilang sausawan dahil mahal ang paggamit ng toyo. Now, back to Boy Kilaw na hindi na makahintay na maging sashimi ang mga hilaw na isda na nauhuli niya. Ganyan kami mag-ilaw. Hindi naman daw niya planado ang paggawa ng ganitong content. Pero dahil nga isa siyang mangingisda at nakatira sa tabing dagat, ang pagkilaw sa mga nahuli niyang lamang dagat ang nakahiligan niyang gawing content. Pagkain ni Boy Kilaw ng butiki at igat. Nag-agahan pa siya ng paborito niyang pagkain na kinilaw na shinare pa niya kung paano ginagawa. Tataran. Dilis. Lagyan ko to ng mga sangkap. Presko pa ang ating bangoso. Ngayon, i-mix ko na ang sangkap dito sa aking ginawang kinilaw, mga idol. Isang sikat na Pinoy dish dito sa atin ang kinilaw. Seafood ang kadalasan na ginagawang kinilaw. Nilalagyan ito ng suka at citrus juice mula sa kalamansi at iba pang sangkap. Ang acidity ng suka o citrus juice ang tumutulong na maluto ang karne ng seafood. Kapag sinasabi namang kilaw, ito naman ang pagkain ng raw meat o fish with only the vinegar at asin sa Bisaya. Sinasabi sa mga lumang diksyonaryo na Espanyol, Tagalog, ang kilaw ay isang pamamaraan ng pagluluto kung saan ang karne o ang isda ay naluluto kapag binababara ng suka.
So matagal na itong tradisyon sa Pilipinas at hindi nakakapagtaka dahil isa tayong archipelago, marami tayong fresh na isda, kung kaya't common ang pagkikilaw. Ito ay katutubo na sa Pilipinas, hindi ito dinala ng mga dayuhan. Ang kilaw po ay isang way of cooking. Ang seafoods po ay mataas sa protina at mababa po ito sa carbohydrates at saturated fat. Ito rin po ay mayaman sa iron, iodine na makakatulong po sa ating katawan upang makapag-produce ng energy. Kadalasan, ang mga kinakain ni Boy Kilao sa kanyang mga content, request daw sa kanya ng mga manonood. Hindi man ako nakaisip ng exotic na kinilaw. Ginawa ko lang request ng mga nag-suporta sa akin dahil sa gusto nilang manood ng mga kinilaw. Marami na rin akong kain na ginawa kong kinilaw. Gaya ng mga butiki at mga igat, alimango. Yung unang tikim ko talaga sa mga exotic, hindi ko na maintindihan ang lasa. Yung butiki, ang lasa niya, para siyang isda, kunting may pakla. Wala akong permanenteng location. Pag dyan ko mahuhuli yung kilawin ko, dyan ko kakainin. Dahil sa ganitong vlogs ni Richie, ang Facebook page daw niya ngayon ay umani ng 1 million followers. Nagawa ko yung mag-content dahil rin sa nakita ko na mga vlogger na nagkapira. Nagbabaka sakali akong pwede rin akong magkapira. Kapag maraming nanonood sa ginagawa kong content, gumagaan ang loob ko na engganyo ako na gagawa ako ulit ng mas maganda pa. Alam nyo bang may kinatatakutang nilalang na laman ng mga kwentong bayan sa Iloilo at Antique na tinatawag na mangingilaw? Ayon sa kwento, ang mangingilaw ay parang higante na may malaunggoy na itsura at naninirahan sa kagubatan ng Panay Island. Ito raw ay may mabalahibong katawan, mahabang buhok, malalaking ngipin at pangil at matutulis na mga kuko. Pero may mga nagsasabi na minsan daw ay may suot itong tampi o isang maliit na telang pang-ibaba. Kapag nananabik daw ito sa hilaw na karne, mas gusto nito ang buhay na biktima. Tulad ng tao. Kaya naman tinatawag itong mangingilaw dahil kinakain daw nito ang tao ng buhay at hindi na niluluto sa apoy. Tuwing gabi lang daw ito umaatake kapag ang mga tao ay mahimbing nang natutulog. Pero may isa raw itong kinatatakutan. Apoy! Kaya naman ang mga tao sa bulubunduking lugar, bago matulog ay gumagawa ng sigat sa ilalim ng kanilang hagdanan o sa harap ng kanilang pintuan para pigilan ang posibleng pag-atake ng mangingilaw. Ang kaugalian ito ng paggawa ng siga sa ilalim ng hagdanan o sa pintuan ng bahay ay nananatiling bahagi ng kultura ng mga Antikenyo, lalo na sa maraming liblib na lugar sa Antique na hindi pa naaabot ng kuryente. Ayon pa sa ibang kwento, kilala na nananakot at nanghahabol ito sa mga mangangaso at mga ngahoy. Ngayon pa man, ang kwento ng mangingilaw ay nananatiling kwentong bayan dahil magpasa hanggang ngayon ay walang witness sa true existence nito. Balikan natin si Boy Kilao. Nakain kaya niya ang butiki at igat? Sa pagkakataon ito, para sa pagkain ng butiki, naupo sa harap ng mesa si Boy Kilao para dito harap-harapang ipakita ang pagkain niya rito. Mga kaaha, sadya po naming hindi papakita ang buo ng mga susunod niyang gagawin. Ito, wala na tong suka. Mabilis niyang isinubo ang butiki, ninuya, tsaka nilunok. Grabe, hindi ko makakaya yung ginagawa ni Boy Kilao. Bihira lang tao makagawa anyan. Para naman sa pagkain niya ng igat, nagpunta pa siya sa kanyang bunsod o fish trap para humuli ng isda. Ito, huli ko sa bunsod. Yan, challenge tayo ah. Mukbang challenge to. Kinilaw challenge to. Isa lang nasa isip ko pag mag-content ako ng nakakadiri na kinilaw. Ang nasa isip ko, kakayanin kong magkilaw kasi para sa aking pamilya.
minsan, natatakot din ako kung anong maging epekto sa mga kinakain ko. Baka kita-kin tiyan o baka malason ako. Ang pagkain po ng raw meat ay maaaring makasama sa ating katawan na maaaring magdulot ng pagsusuka, pagkahilo, at food poisoning. Ito po ay maaaring nanggaling sa mga lugar o habitat na nagdadala ng mga toxins, infectious disease, at bakterya sa ating katawan. Paalala na mas maganda pa rin na lutuin natin ang mga pagkain kinakain natin upang masigurado ang food safety. Ang pagkain ay nagbibigay ng enerhiya sa atin. Pero sa mga mahihilig sa hilaw o kinilaw dyan, ang lagi naming paalala, dagdag pag-iingat pa rin. Dahil ang pagkain ng hilaw na pagkain ay hindi para sa lahat. Kaya para safe, kung hindi sigurado, huwag na huwag gagayahin. Aha! Mga ka-AHA, I hope marami kayong natutunang fun kaalaman this morning. Di ba't masayang matuto? Want some more? At ang ilang mga video na kumakalat online. Anong kwento sa likod ng mga ito? Ahas sa coffee shop? Beauty queen na sunog? At ang lalaking kumakain daw ng hollow blocks? Abangan next week. Oh, kita tayo. Next week. Ay, sorry. Next week, okay? Kung hindi nyo naabutan ang aming episode today, punta lang sa aming official Facebook page, AHA! At sa aming TikTok account, AHA_GMA. Subscribe din kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel, okay? Dahil sa fun kaalaman, kayo ang laging panalo. AHA!